Abril, taong 2017, sa kahabaan ng National Road sa San Rafael, Bulacan, pauwi si Judge Regina Almario matapos dumalo sa isang legal forum sa Maynila. Isang dekada na siyang naglilingkod bilang hukom sa isang regional trial court sa Maynila at na-reassign kamakailan lamang sa Bulacan. Kilala sa kanyang matatag na paninindigan at integridad. Sa kanyang isip, karaniwang biyahe lamang yon. Isang mahabang kalsada patungong probinsya. Isang pagkakataon para magpahinga mula sa mga kaso at dokumentong araw-araw niyang hinaharap. Ngunit sa isang kurbadang bahagi ng kalsada, pinara siya ng 2 pulis mula sa lokal na istasyon. Sa unay inakala niyang karaniwang checkpoint lamang ito. Pinahinto siya, tinutukan ng flashlight sa muka at pinababa mula sa kanyang sasakyan. Ang tinawag na routine check ay mabilis na nagbago ng anyo. May bahid ng pangmamaliit ang tono ng mga tanong. Pinaratangang may nilabag na traffic rule at mariin siyang sinabihan na hindi siya karapat-dapat magmaneho ng mag-isa dahil siya ay isang babae lamang. Habang sinusuri ang kanyang papeles, malinaw ang lahat. Kumpleto ang lisensya, rehistro at insurance. Ngunit iginiit ng mga pulis na siya raw ay overspeeding at wala umanong lisensya. Ang mga akusasyong yon ay malinaw na imbento ngunit sinamahan ng pagbabanta. Hiningan siya ng 5,000 piso kapalit ng hindi pagtitiket sa kanya. Tumanggi si Regina. Buo ang kanyang paninindigan na huwag magpaapi kahit pa hindi pa nila alam ang kanyang tunay na pagkatao. At hindi siya pumayag, kaya naman mabilis siyang inaresto at dinala sa presinto. Sa loob niya, pinili niyang manahimik tungkol sa kanyang identity. Ang nais niyang makita ay kung paano tunay na tinatrato ng mga pulis ang isang ordinaryong mamamayan. Isang taong walang impluwensya, walang mataas na posisyon at walang koneksyon. Pagdating sa kulungan, sinalubong siya ng tanawin ng iba pang mga detenidong tila biktima rin ng parehong kapalaran. Mga ordinaryong motorista, jeepney driver at ilang kabataang nahuli raw sa gawa-gawang paglabag. Sa kanilang mga mata, mababakas ang parehong takot at pagod para kay Regina. Bawat muka ay kwento ng kawalan ng katarungan. Idiniin ni Regina na wala siyang anumang nilabag ngunit hindi siya pinakinggan ng mga opisyales na naka-duty. Kaya naman sa selda habang pinagmamasdan niya ang mga taong nakapiit ng walang sapat na ebidensya, unti-unting nabuo sa kanyang isip ang isang mas malalim na misyon. Ang kanyang pansariling karanasan ay naging pintuan upang masilayan ang tunay na anyo ng kapangyarihang ginagamit ng mga pulis sa maling paraan. Sa gabing yon, hindi siya hukom kundi isang saksi. Isang biktima ng sistemang binabalot ng pang-aabuso at korupsyon. Sa loob ng malamig at masikip na presinto ng San Rafael, natutunan agad ni Regina na ang kanyang sinapit ay hindi natatangi. Nang magsimulang magkwento ang bawat isa, lumitaw ang parehong pattern. Parang gawa-gawang kaso. Bigla ang pag-aresto at sapilitang paghingi ng pera kapalit ng kalayaan. Habang nakaupo sa sulok ng selda, pinakinggan niya ang mga hinaing ng mga kasamang detainees. May isa na nagsabing dinampot siya dahil wala raw siyang helmet, kahit pa naka-helmet siya nang mahuli. Ang isa naman ay nagsalaysay ng 3,000 ang inihingi sa kanya ng mga pulis para palayain siya. Lahat sila ay nagmamatigas sa kagustuhan ng mga pulis, kung kaya't hinuli sila sa salang hindi pagrespeto sa otoridad at pag-iiskandalo na gawa-gawa rin. Sa bawat kwento ng mga ito,
lalong tumitindi ang kutob ni Regina na hindi ito isolated incident kundi bahagi ng mas malawak na sistema ng pang-aabuso. Ilang oras ang lumipas, pinalaya siya matapos magbigay ng piyansa ang kanyang kapatid na si Patricia Almario, isang abogado rin na nagsisilbi sa kanilang lalawigan. Nang makalabas si Regina, hindi niya mapigilang ikwento agad kay Patricia ang lahat ng kanyang nasaksihan. Hindi lang tungkol sa bastos na pagtrato sa kanya, kundi higit sa lahat, ang sistematikong pangongotong na tila bahagi na ng araw-araw na operasyon ng istasyon. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto nilang ilang linggo na palang nagaganap ang parehong modus. Mga motoristang pinapara, iniimbentohan ng kaso at kinikilan ng pera. Kapag tumanggi, dinadala sa presinto at ikinukulong ng walang sapat na batayan. Doon lamang pinapalaya kung may maibigay na pera o kung may kaanak na makapagpapiyansa. Para kay Regina, ang naranasan niya ay higit pa sa personal na panghahamak. Isa itong malinaw na larawan ng bulok na kalakaran kung saan ang kapangyarihan ng batas ay ginagawang sandata laban sa mga inosente. Sa kanyang loob, nagsimulang mabuo ang apoy ng determinasyong ilantad ang katotohanan. Bago matapos ang linggo, muling bumalik sa kanyang isip ang mga mukha ng mga naiwan sa selda, mga taong walang boses, walang lakas at walang kakayahang lumaban. Para kay Regina, hindi ito matatapos sa isang simpleng karanasan lamang. Ito ang simula ng isang laban para sa hustisya. Kahit na ang kalaban ay ang mismong mga dapat sana'y tagapagtanggol ng batas. Matapos ang ilang araw, nagsimula ng kumilos si Regina at ang kanyang kapatid na si Patricia. Sa unang tingin, maaari sanang manatili silang tahimik. Iwan na lamang ang pangyayari bilang isang masamang alaala. Ngunit para kay Regina ang katahimikan ay katumbas ng pagkonsinti. Kung siya mismo, isang hukom na, ay nakaranas ng ganitong pang-aabuso, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan na walang sapat na lakas o koneksyon para lumaban? Sa tulong ng kanilang koneksyon sa legal at judicial system, nakipag-ugnayan sila ng palihim sa National Bureau of Investigation. Isinagawa ang isang covert operation upang makakalap ng ebidensya laban sa mga tiwaling pulis. Natunto ng ilan pang nabiktima ng parehong modus at dahan-dahan ay nabuo ang larawan ng matinding paglabag. Lumitaw sa mga ulat na ang lahat ay nagsimula 2 buwan na ang nakalipas nang italaga si Vicente Ramos bilang bagong hepe ng lokal na police station. Si Vicente Ramos ay na-relieve mula sa kanyang dating pwesto at nailipat sa lugar dahil sa ilang internal conflicts. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng tila quota system. Araw-araw, may itinakdang bilang ng huli. At kung walang sapat na lumalabag, nag-iimbento sila ng kaso. Ang perang nakokolekta mula sa mga kotong at piyansa ay tinitipon sa himpilan. May porsyento para sa mga tauhan, ngunit ang pinakamalaking bahagi ay napupunta sa mismong opisina ng hepe. Isang malaking pagbabago ang nangyari nang sumang-ayon si PO2 Edgardo Silayan. Isang bagitong pulis na naging informant. Sawang-sawa na raw siya sa bulok na sistema. Sa kanyang pahayag, ikinuwento niya kung paano siya at ang kanyang mga kasamahan ay inutusan mismo ni Vicente Ramos na magsagawa ng panghuhuli kahit walang malinaw na basehan. Ang mga hindi naman pumapayag ay pinupuwersa, pinag-iinitan o pinapalipat sa ibang lugar. Nagbigay si Silayan ng mga detalyeng nagpatibay sa investigasyon.
talaan ng mga kotong na ipinapasa sa kanila, mga pangalan ng motoristang kinukuhanan ng pera at mga paraan kung paano nila pinapapirma ang mga biktima sa peking blotter. Sa bawat ulat na dumarating mula sa NBI, lalong lumilinaw ang larawan. Ang presinto ay hindi na nagsisilbing kanlungan ng katarungan. Isa na itong pugad ng pang-aabuso. Pinamumunuan ng mga taong ang tungkulin sana'y magprotekta. Ngunit sila mismo ang sumisira sa sistemang dapat nilang panatilihin. Habang patuloy ang tahimik na pagsisiyasat ng NBI, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa police station. May mga nagmamanman, may mga nagtatala ng kilos, at may mga pangalan na iniuugnay sa mga lumalabas na reklamo. Hindi nagtagal, umabot ang balita kay Vicente Ramos. Para kay Vicente, ang investigasyon ay banta hindi lamang sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang kabuhayan. Nang malaman niyang nagsimula ang lahat dahil sa isang reklamo ng isang babae na nagpakilalang si Regina Almario, lalo siyang nag-init ng ulo. Hindi niya agad nalaman na ang babaeng yon ay isa palang hukom ng Regional Trial Court. Ang tingin niya lamang ay isang ordinaryong motorista na nagmatigas sa kanyang mga tauhan at tumangging magbigay ng lagay. Kaya't nang makarating sa kanya ang impormasyon, mabilis silang naglabas ng mga pahayag na pawang pagtatakip. Ipinangalandakan niya na malinis ang kanilang operasyon at anumang akusasyon ng kotong ay gawa-gawa lamang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Ngunit iba ang sinasabi ng mga ebidensya. Sa tulong ng testimonya ni P.O.2 Edgardo Silayan at ng mga biktima, nakakalap sila ng matibay na ebidensya. Video ng panghuhuli, audio recordings ng usapan tungkol sa pera, at mismong talaan ng mga kota na ipinapasa ng bawat pulis. Ang bawat dokumento ay patunay na ang presinto ay ginagamit bilang makina ng extortion. May mga nagpakalat ng chismis na ang mga paratang ay isang planadong pagpapabagsak sa hepe. Pinaratangan pa ang dating hepe ng pulisya na siyang utak umano ng mga nangyayaring paninira. May ilan pang nagsabing planted ang mga ebidensyang hawak ng NBI. Ngunit sa likod ng mga ito, malinaw na hindi na kayang itago ang katotohanan. Agosto 2017. Sa bisa ng search at arrest warrants na inilabas ng ombudsman at pinagtibay ng korte, sabay-sabay na kumilos ang mga ahente ng NBI at ng mga kinatawan ng ombudsman upang tuluyan ng buwagin ang pugad ng katiwalian. Bandang alas 7, dumating ang mga sasakyan ng operatiba sa harap ng police station. Wala nang paligoy-ligoy. Agad na inaresto ang ilang mga pulis na sangkot sa kaso. Sa opisina ng hepe, hindi makapaniwala si Vicente Ramos sa bilis ng pangyayari. Nasamsam sa isang hidden vault ang humigit kumulang 500,000 piso na hinihinalang mula sa mga bulsa ng mga inosenteng mamamayan na pinilit nilang kikilan. Kasama ni Vicente, inaresto rin ang ilang opisyal at miyembro ng kanyang grupo. Ang mga taong dati mayabang na pumapara ng mga motorista sa kalsada, ngayon ay nakaposas at nakayuko, dinadala sa mga sasakyang walang palya ang seguridad. Ang kanilang muka ay larawan ng pagkabigla at kahihiyan. Sa pagbubukas ng paglilitis, dumalo ang ilang mga naging biktima at mga saksi sa Regional Trial Court. Ang mga akusadong pulis kasama si Vicente Ramos ay pinusasan at iniharap sa publiko. Hindi na bilang mga otoridad, kundi bilang mga taong may kasong kinakaharap. Sa gitna ng katahimikan ng korte, dumating ang hukom na siyang nakatalaga sa kaso. Walang iba kundi si Judge Regina Almario, ang babaeng minsang kanilang tinawag na babae lang.
at binaliwala sa kalsada. Ang mga akusado ay tila nanlamig nang makita siya. Ang kanilang dating biktima ngayon nakaupo sa mataas na upuan, makapangyarihan at hawak ang kanilang kapalaran. Sa loob ng paglilitis, ipinakita ng prosecution ang bigat ng mga ebidensya. Ang mga video nakuha ng mga biktima kung saan malinaw ang pangungutong. Ang testimonya ng mga motorista na ginawan ng kaso at ang mga dokumentong nagpapahayag ng kanilang paglabag. Idinagdag pa ang salaysay ng mga pulis na tumalikod at nagpatunay sa sistema ng kota at lagay na ipinatupad ni Vicente. Pilit na iginiit ng depensa na may halong politika ang kaso. Sinabi nilang posibleng planted ang mga ebidensya at gawa-gawa ang mga salaysay. Ngunit sa bawat argumento, lalo lamang tumibay ang mga ebidensyang inilatag. Ang mga testimonya ng mga biktima ay magkakatugma at ang mismong pera na nasamsam sa opisina ng hepe ay nagsilbing matibay na patunay ng kanilang kasakiman. Matapos ang ilang buwan ng paglilitis, lumabas ang hatol. Si Vicente Ramos at ilan sa kanyang pangunahing kasamahan ay napatunayang guilty sa patong-patong na kaso ng extortion, grave misconduct, at serious illegal detention. Sila ay nahatulan ng hindi bababa sa 25 taong pagkakakulong at tuluyang natanggalan ng karapatang muling magsilbi bilang mga alagad ng batas. Sa huling sandali ng paglilitis, nanatiling matatag si Regina. Ang kanyang tinig ay payapa, ngunit may kumpiyansa at may tapang nang ipahayag niya ang hatol. Para sa kanya, iyon ay hindi lamang katarungan para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng ordinaryong mamamayang nakaranas ng pang-aabuso mula sa mga dapat sanay kanilang tagapagtanggol. Paglabas ng korte, sinalubong siya ng mga taong dati walang boses. Sa kanilang mga mukha, mababakas ang pag-asa. Para kay Regina, iyon ang tunay na gantimpala. Ang makita na sa gitna ng isang bulok na sistema, maaari pa ring manaigang tama. Sa huli, si Regina na minsang sinabihang babae lamang ay pinatunayan na hindi nasusukat sa kasarian o sa estado ng buhay ang integridad at respeto. Ito ay nakukuha sa pamumuhay ng tapat at paggawa ng tama. Ikaw man ay mahirap o ikaw man ay nakaupo sa trono ng kapangyarihan at karangyaan.